Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Buhay Pilipinas, umaga po tayo ngayon ng Miyerkules at 2 na Enero 2013. Ito ang RMN News Nationwide. Sa akin ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DCCV 8684 RMN Tugigaraw, UIHP 612 RMN Cebu, at sa DXMD 927 RMN General Santos. RMN News Nationwide. Panahon. Mga kasama, inaasahan pong papasok ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility ang namatang low pressure areas sa Mindanao. Sakaling tuloy ang maging bagyo, tatawagin itong Auring, ang kauna-unahang sama ng panahon para sa 2013. Huli itong namataan sa layong 1,020 kilometers timog silangan ng bahagi po ng Mindanao. Bagamat hindi pa direkta nakakapekto sa bansang LPA, nakapaloob pa rito sa Intertropical Convergence Zone dahilan ng paulan sa Leyte provinces at Mindanao. Ang Northeast Monsoon o Amihan ang nagpapaulan naman sa dulong hilagang Luzon. RMN News Nationwide. Aabot na sa 413 ang bilang naman naputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Pero sa kabila po ito, pinagmamalaki ng Department of Health na mas mababa pa rin ang bilang na yan ng 17% kung ikukumpara sa mga naputukan noong 2011. Mula sa buwang 413 na biktima ng paputok, 404 sa mga ito'y nasabugan po ng paputok. 8 ang tinamaan ng ligaw na bala, habang isa naman nakalunok ng watusi. Kasabay ito, binida rin ni Health Secretary Enrique Ona na naging epektibo ang kanilang kampanya kontra paputok. Lalo na ani at naging instrumento sa kampanya ang pagsayaw ng Gangnam Style ni DOH ASEC Dr. Eric Tayag. Yung Department of Health ay umaasang di na tataas pa ang bilang po ng mga nabiktima ng paputok. Kasama natin sa balita Angel Ronquillo. RMN Report. Umaasa ang Department of Health na di natataas pa ang bilang ng mga nabiktima ng paputok. Sa pinakuling datos ng DOH mula December 21, 2012 hanggang January 1, 2013 ay nakapagtala sila ng 413 na mga natali ng paputok na mas mababa sa 498 na bilang ng mga biktima sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Ayon kay Dr. Eric Tayag, ang tagapagsalita ng Health Department, magmumonitor pa rin sila ng mga biktima ng paputok hanggang sa Enero 5 sa iba't ibang ospital. Naniniwala din ang opisyal na naging epektibo ang kanilang kampanya kontra paputok dahil bumaba ang bilang ng mga nabibiktima nito. Kaugnay nito, kinukonsidera pa rin ng DOH ang total ban sa paggamit ng paputok. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Mananatiling naka-alerto naman ang NDRRMC para sa pagbalik ng mga nagsisipag-uwian galing po ng probinsya ngayong nakalipas na holiday season. Ayon kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, nagsimula na kasing dumagsa pabalik ng Maynila ang mga nagbakasyon mula pa kagabi. Sinabi rin ni Ramos na nakahanda ang PNP at ang DOTC para tsakin po ang seguridad at alalayan ng mga bakasyonista. Ano, ipatutupad na rin ang mahigpit na security measures sa mga bus terminals, mga airports at mga daungan. Ngayong araw ay balik trabaho na rin ang mga empleyado habang ang eskwela naman ay bukas pa at 3 ng Enero ang balik sa eskwelahan. Kasama, buwaba po ng halos kalahating porsyento ang naitalang insidente ng sunog sa Metro Manila sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay BFP NCR Chief General Santiago Laguna, mayroon lamang na 12 insidente ng sunog mula December 31, 2012 hanggang kahapon na madaling araw. Ani, mas mababa ito kumpara sa naitala nilang sunog nung kaparehong panahon na nakalipas na taon na abot naman sa 21. Ayon pa kay Laguna, 12 fire incidents, 2 lamang po ang saninya ng paputok habang ang iba ay dahil sa electrical overloading. Pinakamalaki nangyaring sunog sa may Amado B. Hernandez Elementary School sa Tondo, Manila na umabot sa ika-5 alarma. Documented OFW sa Jordan humihingi ng tulong sa gobyerno. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Humihingi ng tulong sa pamahalaan ang 62 undocumented OFW sa Jordan. Ito ay para makapagsimula ng kanilang aplikasyon sa amnestia sa Jordanian government. Nais kasi ng naturang OFWs na makauwi na ng Pilipinas, gayunman, hindi nila sila makapag-apply ng amnestia dahil wala silang panggastos
at bigo naman silang tulungan ng Philippine Embassy. Kasama ko sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Tututukan na ngayon mga kasama ng Philippine National Police ang paparating na eleksyon. Ayon kay PNP spokesman General Generoso Serbo, unti-unti nang babaguhin ng PNP ang kanilang operasyon kung saan tututukan na nila ang paghanda sa midterm elections. Anya, para matsak daw ang seguridad sa susunod na halalan, buong puwersa nilang lalabanan yung mga private armed groups at kukumpiskahin ng mga loose firearms. Sinabi pa ni Serbo na sisikapin ng PNP na magkaroon ng secure and fair elections ang bansa ngayong taon. Suspendido na simula sa Enero at 13 taong kasalukuyan hanggang Hunyo at 12 ang lahat po ng permit to carry firearms outside the residence ng mga gun owners. May kaugnay ito sa pagpasok ng election season sa ating bansa kung saan taging ang mga unipormadong pulis, sundalo at iba pang ahensya ng pamahalaan na may kaugnay sa seguridad ang papayagan lamang magdala ng baril. Ang mga personalidad naman na may banta sa buhay ay maaaring humingi po ng police escort na idadaan din sa tanggapan ng COMELEC. Aminado mga kasama si Congresswoman Arlene Cacabagao na nakatulong para mapadali ang pagre-release ng 140 million pesos na pork barrel para sa Dinagat Island ang pagkaka-impeach ni dating SC Chief Justice Renato Corona kung saan isa sa mga naging prosecutors. Si Bagao ay tumatayo ngayong caretaker ng probinsya ng Dinagat Island matapos masipa sa kamera. Ang nagtatago ngayong wanted na si Congressman Ruben Eclair Jr. Sa interview ng RMN kay Bagao, sinabi nito na bagamat isa ito sa naging dahilan, mas nakatulong anya mabilis sa pagtatrabaho ng kanyang mga nasasakupan para agad itong maaprobahan ng Department of Budget and Management. Kung ko at ang ibig sabihin nun ay dahil may influensya yung relasyon ko sa administration, siguro po nakapacilitate, pero sana po i-account po natin din ito sa mga barangay official, sa mga mamamayan na talaga pong may mailit na pagkukusa na gustong magpatuloy ng pag-unlad at gustong mag-umpisang kumilos sa kaunlaran ng kanilang sariling bayan. At tingin ko po, yun yung nakita din ng gobyerno natin na parang kagustuhan ng mga mamamayan ito na sinusuportahan na ating pamahalaan. Binabatikos si Bagao sa pagiging malapit sa akin administration kahit napabilis daw ang pag-release sa kanyang pork barrel. Kayong mayroon pang 8 distrito hindi pa nabibigyan ng pondo. Kasabay nito, dumipensa si Bagao sa bumapatikos sa kanyang pagkakatalaga bilang caretaker ng Dinagat Island. Tingin ko po productive po yun ng Speaker of the House kasi technically po ay siya ang caretaker ng lahat ng mga distrito at ng Kongreso. Kaya prerogative niya po iyon. Kung sa tingin niya po ay ang isang miyembro ng House ay pwede at nararapat na gawin niyang extension ng kanyang authority sa isang district, ay prerogative po yun ng Speaker of the House. Si Representative Cacabagao sa interview ng RMN. RMN Nationwide Report. For Silagos Bay ng Zamboanga del Norte, positibo pa rin mga kasama sa red tide toxin. Kasama natin sa balita si Mardy Libres ng RMN Dipolog. RMN Report. Muling nagpapaalala ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR sa Zamboanga del Norte sa publiko na iwasan pa rin ang pagha-harvest ng mga shellfish mula sa karagatan na apektado pa rin ng red tide. Sa kanilang shellfish bulletin, inihayag ng BFAR na ang Marsilagos Bay ng Zamboanga del Norte ay positibo pa rin ng red tide. Dahil dito, ayon kay Mr. Ray Tercio, fishery technician, ang lahat ng klase ng mga shells at alamang mula sa nasabing area ay hindi pa rin safe for human consumption maliban sa isda, crabs, shrimps at iba pa na safe namang kainin basta't ito'y presko, hugasan ng mabuti at kunan ng mga lamang loob bago lutuin. Ayon kay Tercio, ang pagkakain ng mga shells na apektado ng red tide ay magre-resulta ng paralytic shellfish poisoning na pwedeng ikamamatay ng tao. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Delugdug Libres, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mission 2014. Boboto ako. Taga-suporta ng Romeo Halosos sa Zamboanga City, kampante na maging kandidato ang kanilang manok. Kasama natin para sa Mission 2013 si Santos Cortez na RMN Zamboanga.
Nasasabik na ang mga Zamboangueños na malaman kung mapapabilang ba sa balota ang pangalan ni dating Zamboanga del Norte Congressman at mayority aspirant ng lungsod na Zamboanga, Romeo Halosos. Ito'y matapos binanggit ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa panayam ng DXRZ Radyo Mo Nationwide na sa Enero 4 ay malalaman na kung sino-sino ang mga kwalipikadong kandidato para sa Mayo 2013 election. Kung matatandaan, may nakaambang petisyon laban kay Halosos sa korte kung saan pinapadiskwalipika ito dahil sa nasentensyahan ito ng rekusyon perpetua sa kasong act of lasciviousness at statutory rape na ayon umano sa batas hindi pwedeng humawak ng anumang public office ang taong meron ganitong parusa. Sinabi ni Brillantes na kailangang makakuha ng TRO ang kampo ni Halosos mula sa Korte Suprema para maisama nila ang pangalan nito sa final list of candidates para sa 2013 election. Samantala, malaki naman ang tiwala ng mga taga-suporta ni Halosos na mapapabilang ang pangalan nito sa final listing of candidates ng COMELEC dahil sa naniniwala ang mga ito na lehitimong botante at kandidato si Halosos. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. RMN News Negosyo. Kasama naglaan po ng ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng 15 milyong pisong budget para sa pagsasayos ng runway ng airport sa Masbate. Ito'y matapos makiusap si Masbate Mayor Socrates Tuason sa CAAP o CAAP na ayusin po ang kanilang paliparan para may iwasan naman yung mga aksidente at matyak pong kaligtasan ng mga pasahero. Kaugnay ito inaasang mas mapapadali ang pagsasagawa ng detailed engineering ng project para magkaroon na ng bidding. Samantala umasa ilang residente at opisyal na gaganda ang negosyo sa isla kapag siyempre na isaayos na ang paliparan. RMN News Abroad. Sa Syria, tuluyan ang pinasara ang Aleppo International Airport dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa lugar. Matatanda ang ilang linggo nang sinalakay ng mga rebelde ang airport sa pinakamalaking syudad ng Syria. Patuloy namang inaatake ng Syrian Air Force sa mga rebeldeng ng gugulo sa airport pero hindi pa rin matinag ang mga ito. Samantala ayaw naman magkomento ng gobyerno ng Syria sa isyong pagsasara ng Aleppo International Airport. RMN News Nationwide. Live po tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang RMN News Nationwide. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules at 2 na ng Enero 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na po dyan sa RMN News Diretso Balitang Cebu, si Ken Galinea. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 7:17. Kung active ako sa trabaho,